Well, unang-una, chemistry. Chemistry. Ang lakas talaga ng chemistry nila kahit hindi nagsasalita. Kahit off-cam, ang lakas ng chemistry. Hindi talaga. Tapos yung dedication nilang dalawa, parang si Marvin at Julina, nakikita ko, lalo na to, yung pagkaano ni Marvin nung araw, yung pagka-driven, yung nangangarap, yung gano'n. Alala ko talaga si Marvin sa batang ito. Tapos yung chemistry, tapos match na match yung kanilang talento. And then yung support sa isa't isa. Mararamdaman mo if it's his scene, she will give it to him. If it's her scene, he will give it to her. Yung respeto nila sa isa't isa, yung suportahan nandun. So hindi ka nahirapan? No, not at all. Na inabas ko nung dapat kailangan? Hindi po. Not at all. Especially the kilig scenes. Siyempre doon sa drama, hindi ako nahirapan. Hindi rin ako nahirapan. May mga times na, siyempre kinakarin namin. Yan. Gusto naman nila yun. Pinag-usapan namin yun. Pero magagaling po yung bata, yung dalawang batang to. Walang biro. Well, before we started the project, nag-workshop naman kami. Extensive workshop. Doon pa lang, nakikita na nag-engage na namin ng workshop facilitator. Ito yung strengths ni ito yung strengths ni ganyan. At nagamit naman po yun sa scripting ng magaling nating creative team. Thank you. Thank you, Derek. Thank you, Ruben. At ito, tanong ko na ang Team Jolly. Ano ang masasabi niyo doon sa mga comments ni Direk Jerry sa inyong tambalan? Very thankful po kami kay Direk kasi talagang pinush po talaga kami dito ni Direk. Lalo na po ako kasi ito yung first talaga na kasabak po ako sa heavy drama and yung character ko dito, ibang-iba po sa mga ginawa namin before and talagang may mga eksena doon na katulad po ng sabi kanina ni Direk na talagang pinush niya kami kasi may hinahanap si Direk and sobrang dami kong natutunan kay Direk sa show po na to and talagang thankful po ako sa kanya kasi nagawa po namin ng maganda yan. Nahanap naman. Yun nga po. We're really thankful na si Direk Jerry yung naging director namin here. Since first heavy drama po namin to ni Alan together. So, kahit pa paano, it's new for us. Hindi kami sanay na nag-iiyakan ng magkaharapan. Sanay kami na parang very rom-com, kilig. And with the help of Direk Jerry, talagang nilinaw niya sa amin kung ano yung gusto niyang makita, kung ano yung gusto niyang maramdaman ng audience, kung ano yung dapat namin mailabas. And yun nga po, it's a very nice project and we couldn't have asked for more to have Direk Jerry as our director. Ayun. So gaano kayo ka-mature kayong dalawa dito sa Princess at CTG? Up hanggang sa level na ang maturity ninyo? Si Xavier po, siguro seryoso siya na tao dito. When it comes sa mga bagay-bagay. Kumbaga nalalabas niya lang yung ugali niya talaga sa lolo niya. And seryoso siya na tao kaya nakaka-excite paano yung unang kita nila na Princess kasi alam naman natin na lumaki siya sa CTG. And ayun po. Princess po is very mature as in she takes matters into her own hands, lalo na kapag may mga pagsubok na darating. Especially, dalawa lang sila ng tatay niya na lumaki. So, andun siya sa point na sa sobrang mature niya, she's willing to give up her own dreams para lang maalagaan yung tatay niya, malagpasan nila lahat ng pagsubok. Talagang very mature yung mindset niya na pati yung mga tao sa City Jail, kaya niyang mapasunod, nakakagawa siya ng mga program, ganun yung level of maturity niya. Ayun. Saka ilan bang kontrabida mo dito, Sofia? Tinignan. Tatlo pa sila. Ilan pa sila? 1, 2, 3. Tatlo po. Si Miss Denise, si Lord, and minsan po si Miss Ina. Magkakaibang edad pa. Different generations. So, kumusta naman ang dynamics mo sa kanila pagdating sa mga eksenang inaapi ka, sinasabudot? May sabudot ba dito? Marami po. May sampal? Marami po. Pero, ayun nga po. When it comes to yung mga scenes po na gano'n, lalo na kapag yung may mga pisikalan talaga, ang maganda po kasi very open kami. Lalo na kami ni Lauren, ang dami naming balalang sequence talaga.
And ang nagpadali po doon is we're really close and pareho kaming willing na, todo na natin para sa ikakaganda ng scene. So yun yung mas nagpa-work sa lahat ng scenes. Si Direk Cherry, mga anak, okay lang ba kayo? At mga anak, may galit ba kayo sa isa't isa? Ganong level po yung talagang binigay namin ni Lauren, yung best namin. And of course, with Miss Denise and Miss Ina, ako na po yung, okay lang po, promise, tulak lang po ako. Si Miss Denise talagang, baby, I'm so sorry, I don't wanna do this to you. Super sweet. So, sobrang gaan lang po ng set, kahit super heavy yung show. Ayun. Okay, tanong ko naman si Miss Denise. Ayun. About sa, yung mga eksena mo with Sofia. To answer your question, first scene of this whole entire series, my first day on the set was hurting Sofia. And it was the first time we had a chance to ever work together. So, syempre, sobrang nagsasorry ako. But we are so confident in the direction of Direk Cherry. I mean, I think the whole cast can agree that we are in great hands. And we feel confident with every step that we take. And what I love about our cast is walang diva dito, walang pa-importante, walang pabigat. Everybody loves what we do, and we love working together. So it's always fun to come on set. Thank you. And thank you rin kila Sofia, and congratulations sa buong cast. Happy New Year! Happy New Year! Oh yes, definitely. Well, alam naman natin lahat, napakahirap pong mag-shoot sa totoong kulungan. We have to follow the rules, ang daming... hindi nga kami pwede Hi po, Miss Cherry. Hindi kami pwede magpasok ng mga gamit. Alam niyo ba yun? Kinukumpis ka ang aming mga cellphone, ang aming mga... Sorry po, mainitin ako. Napindot ko ng malakas. Sorry. Tapos, ito realidad talaga to. Every week nag-iiba yung policies ng kulungan sa amin. This week, ganito pwede. Next week, dito lang kayo pwede. Pero we understand naman kasi may nag-a-adjust din sila because of, siguro, for valid reasons. Napakainit. Yun lang yung reklamo namin lahat. Ang init-init. Sabi ko, ayan, naranasan nyo talaga yung buhay kulungan. Magtusa kayo dyan. Nakakatulong din yun para maintindihan nila yung role na lalo na po si Miss Beauty and si Miss Denise at Miss Ayet. Sila yung mga sadlak sa kulungan. Maraming challenges. Pero na-overcome lahat yun nung saya namin. Kasi maniwala kayo din, napakainit, nagpuputikit ng lalagkit kami, bumabagyo pa po yun, nakabota kami. Pero pagka tawa lang kami ng tawa, naglagyan kami sa putikan para kami mga bata. Yun po. Thank you. Thank you po. And alam po natin na kung gaano kalakas yung afternoon pride ng GMA. Ano po yung tingin niyong kakapitan dito sa storya na to? Ano yung bago? It's very relatable po. Hindi lang yung characters yung dalawang bida. Actually, I'd like to take this opportunity to thank the creative team. Buong-buo po kasi lahat ng characters dito. Lahat po sila. You will find yourself in one of these characters. Ay, ako si ganyan. Siyempre ako si Sofia, pag ako yung joke. Ayun, ako si... Ay, parang ako si Divina. Yung pagkamaldita niya ako yan. Ayun po, very relatable at very now. Very interesting din na ma-remind tayo ng buhay sa loob. At maalala natin yung ang sarap ng malaya, ng maging malaya. Yun po. Thank you. Thank you, Direk. Thank you.